Ang sa akin lang din, no, na observation ba, noong nakaupo ako doon sa gallery ng ICC at nakikinig sa initial appearance ni Pangulong Duterte, a total of 43 cases. Nasaan na ang libo-libo na mga kaso na sinasabi ng ating mga complainants na crimes against humanity. 43 murder cases. Hindi ko dinidiscount yung 43 na sinasabi nila allegedly na namatay ha. Pero crimes against humanity is a serious accusation na lagi nilang paulit-ulit na sinasabi, 6,000, 9,000, 10,000, 40,000, 50,000 ang mga namatay. And they cannot even come up with 100 names ng mga namatay ng supposed war on drugs, which amounts to crimes against humanity. Nagiging, alam mo, nahihiya ako as a Filipino citizen ngayon eh. Nagiging, katatawanan tayo ng buong mundo na merong isang bansa na binibigay ang kanyang citizen sa isang foreign jurisdiction, foreign organization. Hindi ginagawa yan ng mga bansa. In fact, tayo nga sa loob ng Pilipinas, every time may OFW na convicted abroad, ginagawa natin ng paraan na magkaroon siya ng pardon para maibalik siya sa Pilipinas. Ito sa atin ngayon ay kabaliktaran. Akusado lang ng 43 cases, 43 counts of murder, ibinigay natin sa isang foreign jurisdiction without any legal basis at all. Nahihiya ako humarap sa buong mundo na ganito mag-isip ang ibang mga kasamahan natin dyan sa bayan, ibang mga Pilipino. Good afternoon, BP. Ma'am, how is the health po of former President Duterte now? He's doing okay. Hindi ko nakakausap yung Ma'am, sorry if I doktor have niya. to ask this. Eto, clear na po, malinaw. Wait lang, Mads. Patapusin mo muna si Miss Michelle, patapusin mo muna si Miss Mads. And may answer din si VP kay Mads. Ma'am, go ahead. Hindi ko nakakausap yung kanyang doktor sa loob dahil may proseso din sila sa loob kung paano mo kausapin ang doktor, no? Dumadaan ako sa lawyer kapag meron akong mga tanong at ginagawa naman ng paraan ng abogado doon sa loob para makuha yung mga records, health records ng ating dating Pangulong Duterte. Personally, kapag nandoon ako, okay naman siya. Tinatanong ko siya kung meron siyang nararamdaman. Sinabi niya, nararamdaman ko ay natural sa isang matanda na tao, no? Masakit yung utuhod, masakit yung likod. Meron siyang nararamdaman na sa lamig, ba? So, nahihirapan siya mag-acclimatize. Kaya lagi siyang balot na balot. So far, wala siyang gana masyado kumain, sinasabi niya. Nag-request siya ng gatas at prutas at pinaabot namin yon sa kanyang doktor na yung request. Yun lang. And dati pa naman natin alam, no, na medyo mahina na yung pandinig ni Pangulong Duterte dahil din sa kanyang edad at medyo mahina na rin yung mata niya dahil din sa edad. So, nothing, I don't see any serious health problems at the moment sa kanya. All that I see are yung dala ng katandaan. Yes, ma'am. Ma'am, may panawagan po ba kayo or message sa supporters po ni former President? Yes, opo.
Unang-una, i-demand natin na may managot sa nangyari sa ating bayan, na nawalan tayo ng former president. Pangalawa, patuloy natin ang pagtatanong sa ating pamahalaan kung ano bang nangyayari sa pera ng bayan, sa budget, sa PhilHealth, sa peace and order natin. Ano bang mga pulisiya natin sa economy dahil lubog na sa kahirapan yung mga tao, hirap sa pagkain. Patuloy nating i-demand, as I said, paulit-ulit, transparency, accountability, peace, and security ng ating bayan. Opo. Ma'am, last na lang po on my end. Ilan po lahat yung magiging member ng defense team ng former president po? Magdidepende siya, ma'am, kung legal aid siya or privately funded case, no? Sa ngayon, kailangan pa namin pag-usapan ng abogado kung ano ba ang mangyayari sa gastusin sa kanyang kaso. Pero as I said kanina, nag-express na ako sa lawyer initially na there are discussions and moves on the part of our family to apply for legal aid. Salamat po. Thank you, BP.